Eto guys, meron pong pag-aamin, meron pong inamin itong si former Senator Antonio Trillanes dito nga po guys kay PBBM sa administrasyon ni President Marcos. Kaya pala guys ayaw ng mga kakamping noon kay PBBM dahil pala ito kay Sara Duterte. O maugod kay maut ka, Sara, maut ka good. Diba? O kaya pala ayaw ng mga kakamping kay PBBM noon dahil nga partner niya, si Sara Duterte. Natatakot lamang po sila na baka once na manalo itong si PBBM, baka ipagpatuloy daw po yung approach na nasimula ng ligasiya ng mga Duterte. Pero sabi pa nga ni Trillanes, siya daw po ay nagkamali. At inaamin niya naman daw po ito. Buti pa, itong si Trillanes, no, umamin. 'Di ba? Samantalang yung iba dyan na nakapatay na nga, talagang todo deny pa. Nangulimbat na nga ng pera ng taong bayan, todo deny pa. 'Di ba? So meron pag-aamin si former Senator Antonio Trillanes. O, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo. Hindi ako in denial. Aaminin ko sa inyo, nung panahon ng eleksyon, nandoon kami kay VP Lenny noon, marami kaming pangamba. Kasi masyado kaming na-traumatize kay Duterte noon. O kumbaga pala yung trauma si Duterte. Kaya pala ayaw ng mga kakamping kay PBBM noon dahil partner pala. Si Sara pala yung pinapangambahan nila. Hindi si President Marcos kasi sabi nga ni Trillanes, magkaibigan naman kami niyan ni PBBM noon, mabait yan. So masyado lang talaga silang na-trauma kila Duterte. So meaning talagang kung magkaroon man ulit ng eleksyon, ipaglaban si Sara Duterte at itong si President Marcos, kung dalawa lang silang kandidato, kung uulitin yung eleksyon tapos ngayon nalaman na natin na ganito yung trabaho ng mga Duterte, abay, walang boboto talaga sa mga Duterte. Kasi sila yung threat national threat sa bansang Pilipinas. Mantakin mo yung approach sa killings, talaga nga namang parang tinaratong baboy itong ating mga kababayang Pilipino. Yung approach sa West Philippine Sea, talagang binaboy mismo yung bansang Pilipinas, no? So ngayon, patuloy. Tapos since siya yung administration candidate, ang pangamba namin noon, ang assumption namin noon, pagpapatuloy niya lahat ng polisiya. Diba? Kaya ganon. Pero nung weeks lang na pagkaupo ni President Marcos, maliwanag yung mga na ibang-iba yung polisiya. Kaya na yung pangamba na gigibain yung demokrasya, yung human rights ay i-disregard, tuloy yung patayan, tuloy yung ipitan. Nawala yun, At ito na nga, ang manifestation niyan, itong paglaya ni Senator Laila de Lima. Di ba? Walang pambabraso na nangyari. At isa pa guys, napansin ko talaga, kung magtawag dito, hindi tama yung sinabi ng mga Duterte Balahura supporter na wala sanang Marcos na presidente ngayon kung wala si Sara Duterte. Hindi ako naniniwala dun. Kung wala ang Marcos, wala sanang Sara Duterte na vice-presidente ngayon. Yun yung totoo doon. Kasi ang ganda ng ng track record itself ni President Marcos. Sa kanya lang track record lang ni PBBM mismo as a governor, congressman, governor ng kanilang lungsod. Maganda yung kanyang track record. Wag na natin pagbasihan sa track record ng kanyang ama kasi malalim to na debate. Pero hindi ko naman sa dinidepend pero meron naman tayong mga sources. Pero ayaw na natin pag-usapan yung mga nakaraang issue na yan. Basta mag-focus tayo kay President Marcos kasi ang ginawa ng ama ay hindi naman ginagawa ng anak. Yung punto natin dito, maganda yung track record ni President Marcos na siyang nakahatak nga dito sa pangalan ni Sara Duterte. Yun yung totoo dyan. Kung wala ang Marcos, wala sanang Sara na vice-presidente. Saan ba nakilala si Sara Duterte? Sa branding ng kanyang ama. Wala namang panlaban yan si Sara Duterte noon Wala yan sa mga debate, di ngayon sumasagot Diba? Continue. Tapos yung mga pulis ngayon, hinuhuli na. Nakita mo nung nagsabi si Baste na
papatayin ko kayo, yung mga drug addict dyan, mga... Kasi si PBBM, meron pong sariling pag-iisip. Hindi siya puppet. Kasi ang gusto ng mga Duterte, kontrolin si President Marcos. Hindi pwede yung ganun. 'Di ba? Inelect si PBBM ng taong bayan. So, dapat siya yung tinaguri ang leader. Yung leader na meron pong prinsipyo, sariling pag-iisip, at hindi nakadepende sa kanyang mga kasapi dyan. Kasi hindi leader tawag doon, puppet yun. 'Di ba, puppet yun pag ganun. Yung walang sariling desisyon, nakabase lang sa desisyon ng iba, sa komento ng iba, wag ka na lang magpresidente kung ganun. O itong si PBBM, may sariling pag-iisip, kung kaya't galit sila. Kasi iba yung approach ng ating presidente. Tama nga naman, iba na yung presidente. So, pakawalan mo na, dati ka nang naging presidente, yan yung approach mo, pinakailaman ba ni PBBM? Di ba hindi? So wag nyo din pakialaman yung sa kanya. Kung ano yung tama na ginagawa niya, na sa tingin niya ay tama, wag nyo pakialaman. Kahit nga din kami, tama naman yung approach niya eh. Wala namang mali. Ang may mali, kayong mga dilis. Continue. Dyan, pusher dyan. Anong ginawa ni President Marcos? Pinagbuhuli ka agad yung mga pulis na nagsabi nun. Yun ang dapat ginagawa nung presidente kung hindi ka kasabwat. Pero si Digong, hindi niya ginawa yun at baliktad pa yung ginawa niya. Tapos siya pa yung nagutos na patayin nyo. Kaya yun, I would be the first to admit na nagkamali ako ng pag-assess sa magiging magiging palakad ni President Marcos. Diba? Inamin niya. I'm the one who admit na kala ko mali. So, blessing in disguise nga si President Marcos para sa kanila kasi nakahinga sila. Nakaramdam sila ng demokrasya. See? Partida, mga legit dilawan yan, mga LP yan. 'Di ba? Na alam niyo naman na may hidwaan yung Aquino at mga Marcoses. 'Di ba? Alam niyo yan. Pero ito na mismo, sila na mismo ang nagsasabi na nakaamoy sila ng demokrasya, nakaramdam sila ng demokrasya kasi na-traumatize sila kila Duterte. 'Di ba? Talagang grabe yung trauma nila. Pero nung umupo si PBBM na ang akala nila ay ipagpapatuloy yung legasya ng mga Duterte, nagkamali sila. Ngayon, tingnan nyo, nagpapasalamat sila sa ating administrasyon dahil nakahinga na nga po itong ating bansang Pilipinas at nagkaroon kahit papaano ng demokrasya. 'Di ba? Patunay dyan si Leila de Lima. 'Di ba? Walang pambabraso ng kaso. Anyway, continue. Kasi sabi ko nga, nung senador kami, magkasama kami. Magkaibigan kami niya ni President Marcos, magkasama kami sa partido. Hindi yun yung ginamit kong basihan eh. Mas nadala ako dun sa pangamba. Kaya nakalimutan ko na hindi naman ganun yung pagkatao niya nung kami ay magkasama pa nun sa Senado. So yun po. Talagang parang ini-insist ni ni PBBM sa mga tao na they'll never know my next move. So hindi alam ng sambayan ng Pilipino yung next move ng ating presidente. Alam niyo naman guys, sabi ko from the very beginning and from the very start na sinuportahan ko itong si PBBM, I know na yung gagawin niya is para talaga sa bayan. So ipapamulat niya tayo ng tama para dito sa ating bayan kasi marami talaga ang nabulag dito nga sa pambubudol nila Duterte. Actually nga guys, ang budol dito si Sara Duterte. Sila yung budol dito. Ginamit lamang po nila ang pangalan ni President Marcos para manalo. 'Di ba? Yun naman talaga eh. Ginamit nila yung pangalan ni PBBM para manalo sila. So, ngayon na, nanalo nga, ang tingin lang nga nila sa unit team ay isang partido lang, isang tandem lang. Hindi nila tinuring na ang unit team ay isang grupo na ang layunin ay para sa pagpapaunlad ng ating bayan. So anyway, yan po yung pag-aamin ni Trillanes, no? And I know na yung boses na yan ni Trillanes is boses din yan ng ibang mga kakamping. Siyempre, ang iba, nahiya lang din magsabi, pero proud naman ako kay Trillanes na kahit papaano may admitan
funds. 'Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo guys, yung mga dilawan, tumitira pa din naman yan, yung mga kakamping kay PBBM. So, nasa demokrasya tayo eh. Yan po yung beauty ng democracy. 'Di ba? Ang pangit naman ata kung lahat papuri na lang kay President Marcos na nanggagaling pa mismo sa bibig ng mga kakamping, 'di ba? So, magbuboses pa din yan. Alam nyo, sinasabi ko sa inyo na hindi di porket supporters ako ni PBBM at nakikitaan natin na tawag dito na nag-iiba na din yung ihip ng mga kakamping ay friends na tayo with kakamping. Hindi po yun ganun ang ibig sabihin. Ay nagiging parang sa tingin ng mga DDS na nagkakampihan tayo kasi same po yung approach natin. Yun yung totoo dito. Pero yung yung kaibigan, malabo po yun. Kasi alam nyo naman yung hidwaan, pero nagkakaisa tayo para sa bayan. Yun yung totoo dyan. Hindi man tayo literally na magkaibigan personal or magkaibigan sa social media kasi dati nagbanatan din naman tayo, 'di ba? Pero yung totoo dito, nagkakaroon tayo ng iisang boses kasi parehas po tayo ng hinahanap sa ating puso, which is yung ganitong approach, yung ganitong klaseng pamamalakad, yun yung hinahanap natin. Kaya sa tingin ng mga DDS, nagkakampihan na yung pink at mga loyalists. Hindi po yung totoo. Ang totoo dito, nagkakaroon lang tayo ng unity dahil nga parehas tayo ng gustong mangyari para sa ating bayan. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.